Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Sa Big Man Hobby Shop, salig ng galawan. Airsoft gear mo, siguradong pangmalakasan. Airsoft needs mo, dito mo lang hanap. Quality service, di ka iiwan sa alangangan. Guns, gears, upgrades na legit. From beginner hanggang pro, we're the ultimate kit. Walang sablay, walang palya. Big Man Hobby Shop, dito sigurado ka. Ayosin, aalagaan, bawat pyesa, bawat galawan. Dito sa Big Man, respeto ang sandata. Serbisyo ang kalakasan. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na-fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, serbisyo, kalidad, walang iwanan. Bawat upgrade, bawat check, pulido, hindi bara-bara, trabaho laging ganado. Context namin, expert sa lahat. Airsoft mo, parang bago, astig ang paglipad. Big Man, Big Man, Big Man, best service in the land. Big Man, Big Man, tara na, sumama ka na sa Big Man Gang. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na-fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, serbisyo, kalidad, walang iwanan. Big Man, best service in the land. Big Man, tara na, sumama ka na sa Big Man Gang. Big Man Hobby Shop, game strong, service stronger. Okay mga ka-airsoft, another day, another airsoft. Ang i-review and unbox natin ngayong araw na to, no? Paano ba sabihin to? Parang ano mga ka-airsoft na nagwawakas na, nagtatapos na yung mga maiinit na araw natin, no? Na panahon. Ibig ko sabihin, parang pumapasok na yung tag-ulan. Ano ba yung mga downside pag tag-ulan? Actually, yung mga downside pag tag-ulan, hirap na hirap yung airsoft natin sa tuwing malamig, no? Sa tuwing malamig yung paligid, maalinsangan, hirap na hirap sila, no? Alam naman nating lahat, no, na ang airsoft natin, gustong-gusto nila yung mainit, no? Mainit na kapaligiran. Kaya nga ang airsoft, sa totoo lang, naging effective dito sa Pinas, no? Ang airsoft talagang in-embrace talaga ng mga Pinoy. It is because yung weather, yung condition natin dito sa Pinas, talagang tropical tayo country, 'di ba? Mainit, 'di ba? Mas lamang ang sa atin yung panahon ng mainit, no? Pero pag pumapasok yung panahon ng tag-ulan, yan katulad ngayon. Actually mga ka-airsoft, umuulan. Pag pumapasok yung panahon ng tag-ulan, lumalamig talaga ang panahon, di ba? Although, hindi naman masasabing pangit mag-airsoft, no, during tag-ulan. It's just that hindi ma-maximize ng airsoft natin yung lakas na kaya niyang ibigay dahil sa lamig ng paligid, no? Mga airsoft, tatandaan niyo to, sa tuwing malamig yung paligid, halimbawa naglalaro kayo sa lugar na maulan, or sa lugar na maalinsangan, di ba? Sa lugar na matindi ang moisture, tulad ng aircon, ayan, matindi ang moisture dito sa part na to. Pag maalinsangan, di ba, ang bigat ng hangin, ang hirap huminga kasi maalinsangan, mabigat ang moisture. Pag gabi, mabigat ang moisture, di ba? Kaya pag naglalaro kayo ng airsoft sa gabi,
hindi ma-maximize ng airsoft natin, especially yung mga gas type, hindi nila ma-maximize yung lakas nila. It is because malamig. Okay? Kaya yung airsoft natin, mas maganda kung nilalaro natin sa mainit na parte, mainit na lugar, no? Kaya lang ito ngayon, mukhang papasok na yung tag-ulan eh, no? So, ang tendency, talagang kailangan yung airsoft mo siguraduhin mo nasa condition yung gas mo para ma-maximize mo yung lakas ng airsoft, no? Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Katulad nitong unit na nasa inyong harapan ngayon, no? Parehas to gas type. This is a gas blowback rifle and this is a gas blowback pistol. Lahat sila kumukonsumo ng gas, lahat sila gumagamit ng gas, no? Hindi ko alam, all of a sudden biglang kumabig, no? Biglang kumabig yung mga airsoft natin. Nagtataka ako, anong meron, bakit all of a sudden biglang gas blowback ang gusto nila, no? Hindi ko alam kung sa anong dahilan, kung anong meron. Hindi ko alam yan, mga airsoft, no? Pero, ganun pa rin, syempre, ang trabaho natin, i-serve kung ano man yung request ng ating mga airsoft, no? Kumbaga, ano lang tayo dakilang ano lang tayo, mga airsoft, no? Tagapaglingkod, no? Dakilang tagapaglingkod lang tayo para sa ating mga airsoft. Halimbawa, nauuso, gusto nila AEG. Go natin AEG. Nauuso, gusto nila AEG na DMR. Go natin yung DMR, di ba? Kung nauuso is sniper, di go natin. Kaya kung makikita nyo, dito sa Big Man, total of 120 pieces, no? Total of 120 pieces ang nakahang na rifle. Okay? Tama ba ako? Butya, baka hindi ako tama. Okay bilangin natin. Bibilangin ko 2, 4, 6, 7, 9. Okay, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 42, dun pa lang sa side na yon. Okay, dito magbilang tayo. Look, ano mo nga yung camera? On mo yung on mo. Yan, on mo. Para mapakita ko. 42, no? Ayan, tapos yung isa, ikaw na bahala. Isunod mo na lang. 42, tapos, ayan, pakita natin 42, ayan, dito tayo mga karsap 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dali, ba't ayaw umikot? 7. Okay? 8, 9, 10. 60. Tama ba ako? 60? 42? Ako mismo nalito 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60, 61, 2, 3, naalisin na dito, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 70 na. 71, 72, 73, 74, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 80 na. 81, 2, 3, 4, 5, 6. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 110 na. Tama? 110 na. Then, 1, 2, 3. Tama ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 109 na. Di ba? Tama ba ako? Bakit parang kulang? Ba't dati 120 ang bilang ko? 109 na. Ayun pa para mga nasa lamesa. Ayun di ba? 109. So 10, 11, 12, 112, piga pa, nasan pa? Ayun. Saan? Hindi, mga stock na yan no? Kaya, kita nyo, yung naka-ano pa lang, mga ka-airsoft, no? Yung mga naka-display pa lang, bakit tayo magdi-display ng 100, kulang-kulang 120 na pieces ng rifle? Anong dahilan? Bakit ganun? Kasi,
depende sa season, depende sa trip ng ating mga ka-airsoft, di ba? Yung iba gusto CQB, yung iba gusto long rifle, di ba? Yung iba gusto DMR, yung iba gusto sniper, yung iba gusto M14, yung iba M16, yung iba M4, di ba? Yung iba gusto CQB, yung iba gusto speedball, yung iba gusto ay nako, syempre dahil nga iba't iba ang ginugusto ng ating mga ka-airsoft, kailangan lagi tayong may stock, lagi tayong meron ng mga unit na ginugusto nila. Kita nyo, ang dami niyan, di ba? Sa totoo lang, hindi biro-biro yan, no? Pero dahil sa gusto namin mapagsilbihan kayo ng maayos, kaya nagpapaluwal kami, nagpro-provide kami ng stock, no? Siyempre, trabaho namin di ba? Yan ang trabaho namin, para maging effective kami dun sa trabaho namin, kailangan gawin namin ng maayos yung trabaho namin. Kaya, ganun, mga airsoft, no? Kaya maraming salamat sa pagtangkilik ninyo. Dahil sa pagtangkilik ninyo, nai-inspire kami, na motivate kami na mag-restock, no? Katulad ngayon, di ba? Nakakapagtaka bakit? Napakalamig ng panahon ng weather condition natin, napakalamig. Pero bakit click ang GBBR, di ba? Actually, kung di ako nagkakamali, pang-apat na GBBR na to ang nabebenta for the week. Very abnormal yun, no? Sa totoo lang kasi, in every 100 person, in every 100 airsoft player, 5 lang dyan or 10 lang ang mag-a-avail ng GBBR. The rest, AEG, no? Pero nagulat ako, ito talagang weeks na nagdaan, itong week na to, puro GBBR, no? I don't know, kung kailan malapit na yung tag-ulan, saka natataranta ang karamihan sa GBBR, no? Okay. So, tapos, dinumog pa tayo ng nakaraan, no? Ng mga barangay captain. Ewan ko lang kung bakit. Hindi ko, actually, unpredictable no? Unpredictable. Nung nakarang araw, I think that is Monday, may nag-walk-in sa atin, no? Barangay kapitan ng ng isa sa barangay sa Maykawayan, Bulacan. Okay? Yan. Tapos, nung Tuesday, meron nung umaga, nag-walk-in sa atin, barangay ng barangay kapitan ng May Bunga, Pasig. Okay. Nung kinahaponan, merong barangay kapitan ng Signal Village, Taguig. Okay? Kahapon, barangay kapitan ng Marilao, Bulacan. Kanina, si Sir Kenneth, Kenneth Senior. Then kanina, barangay kapitan ng Santa Cruz, Zambales. Santa Cruz, anong lugar ng Zambales? Basta, sa Zambales, no? Pucha, hindi ko alam bakit gano'n, no? Anong meron? Unpredictable talaga, no? Nakakatawa naman, it is because napakalaki ng network ng Big Man Hobby Shop, no? Dahil yan sa mga tulong ninyo, mga airsoft, dahil yan sa mga pagsuporta ninyo sa amin. Pag nakiusap ako sa inyo na baka pwede naman paki-share, nagko-comply kayo. Kaya dahil po doon yan, no? Kaya maraming salamat po doon sa mga nakakatulong para mag-grow yung airsoft community natin, no? Maraming salamat sa inyo. Yung sa mga hindi naman nakakapag-share pa, mga airsoft, tulungan nyo po kami, no? Magtulungan tayo, i-grow natin yung airsoft community. Wala naman tayong ibang hinahangad, wala naman tayong ibang hiling, kundi mapabuti, di ba? Kasi, hindi naman sa pagyayabang, ano yan? Anong cellphone? Hindi naman sa pagyayabang, mga airsoft, dito lang kayo makakapanood sa Big Man ng talagang totoo at walang halong walang pagkukunwari na pagbablog, no? Dito pag sinabing review and unbox, pros and cons ng bawat unit sasabihin natin. Pag sinabi nating review and unbox, masaktan ka man kasi ganun ang unit mo, pero sasabihin natin yung totoo, di ba? Wala tayong oras makipagbulahan, wala tayong oras makipaglokohan, di ba? Sasabihin natin yung totoo regarding
doon sa airsoft mo. Okay? Maulang gabi, watching from SJDM. Medyo di ko masyado na-firing si Shadow 2, Orange at HK416 ngayong week, pero alaga naman sila sa silicone oil. Pareho gaya nga ng turo mo, boss. Oh. Sir John Christopher Borsena Guzman, ingatan mo lang, kung hindi mo nagagamit, okay lang naman yon, bossing. Basta yun yung bilin ko, syempre, mas maganda kung nakaano siya, equipped siya with a silicone oil para yung mga plastic na components ng airsoft mo is hindi mag-brittle. Okay? Yan lang naman ang iniiwasan natin eh. Pag yung o-ring ng airsoft natin nag-brittle, wala na. Nga na tayo, no? Wala na tayong magagawa. Okay, no? Sinasabi ko sa inyo, I'm a Tamiya player, mga ka-airsoft, no? Lumalaro ako ng Tamiya. So, Tamiya Mini 4-wheel drive enthusiast ako, no? So, sa Mini 4-wheel drive Tamiya, gumagamit kami ng mga o-ring. Okay? Para sa yung o-ring sa Tamiya, para makontrol namin yung unit, yung sasakyan by the use of o-ring para sa roller. This is kumbaga isang klase ng o-ring. Makikita nyo red, no? Pag red sa Tamiya, putya, sobrang ano niyan. Sobrang kapit niyan, no? Sobrang kapit niyan. Kung yung unit mo is sobrang lakas ang andar, so lalagyan mo ng red, mababalanse niya. Okay? Pero tignan nyo itong o-ring na ito, mga airsoft. O-ring yan, ha? O-ring yan, rubber yan, ha? Dahil nga hindi ko siya ginagamit, dahil medyo quit na ako sa paglalaro ng Tamiya, no? Dahil nga o-ring yan, dahil hindi ko siya ginagamit. Ayan, ha, para lang makita nyo. Ayan, oh, yan. Oh, color red, di ba? Yan. Dahil hindi ko siya nagagamit, i-compare natin, ha. Ipapakita ko sa inyo, ha. Ayan, ha. Kuha tayo ng o-ring na bago, na black. O, yan. O, yan, may black tayo rito na o-ring. Ayan, parehas o-ring yan, mga airsoft, ha. Ayan. Yan. Okay, parehas o-ring, ha. Dahil hindi ko na nagagamit madalas itong pula, dahil hindi na ako nagtatamiya. Tignan nyo, ha. Tignan nyo yung black. If i-flip ko, ayan, ha. I-flip ko, pero tignan nyo, o-ring pa rin siya. Okay? O, yan. Ito, papakita ko, o-ring to red. Ayan, if i-flip ko, ayun. O, nabitak. Di ba? Nabitak. Okay, ha. Letter C na siya ngayon. Ayan, o, letter C. Ayan, o. Ngayon, letter C siya. Pipigain ko siya, ha. Okay. Ayun, narinig nyo naman siguro yung tunog, di ba? Ayan na. Naging 2 piraso na siya. Ito, pipigain ko, ha. Yun. Pigain ko ulit. Okay. Ngayon, mga airsoft, nadurog na siya. Ayan. Pakita natin sa camera. Ayan, ha. Yan na yung o-ring. Yung o-ring na rubber is nag-brittle. Ayan na yung resulta. Kita? Kita ba? Ayan. Ito yung o-ring na rubber. Bakit ito nag-brittle? Kasi hindi siya equipped with a silicone oil. Diba? Dahil syempre, hindi naman siya ginagamit sa baril, hindi na natin siya gano'n nahawakan, hindi na natin siya gano'n naasikaso. Ayan, tignan nyo. Yan ang o-ring. Okay? Yan. Yan yung iniiwasan natin mag-brittle. Pag yan nag-brittle, sisingaw na yung unit mo. Okay? Para ma-maintain na, ayan, o-ring, Kahit anong gawin ko, hindi siya napuputol, Kasi, rubber pa siya. Diba? Dahil bago siya. Ngayon, yung unit mo, due to exposure sa chemical na dala ng green gas, due to exposure sa moisture, due to exposure sa heat, sa temperature ng paligid, nagbi-brittle siya. Diba? Subukan mo yung gulong ng motor mo or gulong ng sasakyan mo. Huwag mo siyang gamitin ng 5 taon. Mapapansin mo yung gulong mo magkakaroon ng mga bitak-bitak. Diba? Yan, mga airsoft, no? Dito nyo lang po malalaman yan. Dito lang po mabubuksan yung kaisipan nyo dito sa Big Man. Okay, no? Dito walang bulahan, dito walang bonjingan. Okay? Kung sa ibang shop, binobonjing kayo, binobola kayo, tapos hindi naman kayo tinuturuan, dito po, tuturuan po kayo. Sasabihin sa inyo yung tama o mali, sasabihin sa inyo yung dapat at hindi. Okay? Yan ang tatak ng inyong lingkod. Siyempre, laging nandito para sa inyo.
Di ba? Yan, tatak Bigman yan mga airsoft, no? Dito, sasabihin ko sa inyo, walang bolahan, walang chikahan, walang maritesan, walang bash na nagaganap. Dito, lahat ang nagaganap yung matututunan natin. Okay? Kaya kung hindi kayo sanay dun sa diretsong salitaan, baka po hindi tayo compatible sa isa't isa. Di ba? Kumbaga, sabi nga ng teacher ko nung college, resurrection, the door is wide open. Oh, ibig sabihin nun, labas ako ng classroom. Okay? Ayun na. Okay, Sir Jojo Nicolas Cristobal, Boss Big, good PM, shout out, sabi niya. Good PM sa'yo, sir. Big, man walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pang sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay, Sir Alan Campo. Yang mga ganyan, sir, malakas din po ba yan? Malakas. Ande, ganito. Mahirap kasing sabihin malakas. Kasi, hindi ko alam ang batayan mo ng pagiging malakas, no? Maaring sa akin, malakas siya, maaring sa iyo, mahihinaan ka. Ganito, hindi ko mo malakas ang isang airsoft, maganda. Sinasabi ko sa inyo yan, hindi basihan ang FPS ng isang airsoft para masabi nating maganda. Okay? Maaring sa akin, 400 FPS is pwede na. Pero dahil sa request ng aking mga ka-airsoft is 500 below FPS or 480 pataas na FPS, kaya binibigay ko yung request, 'di ba? Kasi kayo yung boss ko 'di ba? Pero sa akin, kung ako tatanungin nyo, the 400 FPS is enough. For me, for me. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko, yan bang mga ganyan, sabi ng ating bossing, malakas na raw ba? Depende sa requirement mo, boss. Di ba? Depende sa requirement mo. Kasi ako, 400 FPS lang, actually, masaya na ako Kaya lang ako naglalabas ng mga malalakas talaga, dahil yun ang request, no? Depende sa pangangailangan mo, boss. Pero I think this is, kung di ako nagkakamali, nasa 500 FPS na to, itong unit na to. It is because upgraded to, mga ka-airsoft, no? Ang mga GBBR, normally yan, 380 to 400. Pag una mong chrono sa GBBR, 400. Swerte mo na kung may 420 na makukuha ka, no? Pero unang chrono mo dyan, 400 talaga. Tapos, bababa ng 380, bababa ng 360, bababa ng 350. Ganun ang GBBR. Mabilis yung pagbaba niya. Kasi bakit? Lumalamig yung magazine. Okay? Ngayon ito, naka-fire control group, naka-upgrade ng fire control group, at saka naka-upgrade ng level up bolt. Okay, pakita natin, Lucas, bigyan mo ako ng fire control group, at saka ng level up bolt. Alam mo yung fire control group, yung FCG? Diyan sa display natin. Hindi mo alam, itsura nun. Fire control group, yung CNC steel. Ayun niya, doon yata sa taas kung di ako nagkakamali. Check mo rin sa harapan ng BSR. Yeah. Ito upgraded ng I think this is a 500 FPS rifle, no? Kung di ako nagkakamali Check natin mamaya, no? Diyan, lamig na naman ang magazine ko, napabayaan ko. Sorry. No, check natin mamaya kung ano siya, kung ilang FPS, no? Pero I think nasa 500 FPS rifle to, no? 500 FPS tong rifle na to. Malakas na 'yon, no? Request kasi syempre ng ating ka-airsoft Okay, mukhang maganda sir mukhang maganda sir yung rifle na yan, sabi ni Sir Alan Campo. Maganda siya sir, sa totoo lang. Kaya lang syempre, yung nga sinasabi ko, GBBR kasi ito Nakita mo ba? Hindi. Ako,
Diyan sa taas, wala ba dyan sa ano? Diyan, no? Yan, yung gearbox. Yan, yung hawak nasa kamay mo na kanina eh. Yan malaki sa unang-una. Yan, sa likod niya wala. Ayun na, nakita ko na eh, oh. Dalawa yan. Ayun, nakita ko na sa likod niyan, gearbox na yan. Nakita ko na nga. Yan. Kunin mo yan. Yan. Pakita ko sa inyo kung ano itsura ng fire control group, yung FCG na tinatawag. Parang hammer assembly yon ng isang rifle, no? Papakita ko sa inyo. Actually, meron na tayong no face reveal vlog dyan eh, no? Itong unit na to, yung mga unit na mabibili nyo, hindi pa upgraded ng ganito. Okay? Hindi pa upgraded ng ganito. Kasi yung mga unit na binebenta is 400 FPS lang. Ito kasi is 500 FPS na to. Something. I don't know the exact, no? Look, pengi akong ano, bolt. 500 FPS na to kasi upgraded to ng yan. Sige. Itong unit na to, upgraded ng level up bolt. Ito, yung nasa loob niyan. Okay? Itong bolt na to, upgraded na rin ng nozzle. Mataas na ang FPS. Okay? Ngayon, kung meron kang isang GBBR, ito ang kailangan mo para lumakas. Okay? The level up bolt. Level up, ibig sabihin, mas mataas na siya than the ordinary, than the stock. Ngayon, meron ding risk ang pag-upgrade nito. Okay? Pag ito, nag-upgrade ka, mabilis ang wear and tear nung fire control group mo, nung hammer assembly mo sa unit. Mabilis. Kasi malakas to. Okay, reinforced bolt na kasi to eh. Mabilis ang wear and tear ng fire control group mo. Okay? Ibig sabihin, pag nag-upgrade ka nito, dapat mag-upgrade ka rin nito. Oh, yan, di ba? Yan ang sinasabi ko. Pag nag-upgrade ka nito, which is medyo pricey, mag-upgrade ka rin nito. Pricey rin to. This is a full steel CNC na magnet ko. Saan isa? Sabi ko lagi dapat nandito eh. Okay, this is a full steel CNC na fire control group assembly. Ayan oh. Oh, yan. Yan, di ba? Yan yun. Okay? Ngayon, pag nag-upgrade ka nito, hindi pwedeng hindi ka mag-upgrade nito. Kaya nga ang GBBR sa totoo lang is madugo. Tapatan tayo, no? Madugo siya kasi gusto mo siyang kasi ganito ha, pag hindi mo kasi in-upgrade ang isang GBBR, ang tendency, halos kasi lakas lang siya ng mga pistol. Well, in fact, mas malakas pa yung pistol natin ng mga upgraded. Di ba? Biruin mo to, itong unit na to, ang FPS nito pag hindi upgraded is 380 to 400 lang. While yung pistol natin, pag in-upgrade natin to, is nasa 480, 450, 440. Ibig sabihin, mas malakas pa yung pistol natin kaysa sa rifle. Diba? Kaya, kailangan i-upgrade natin to. Tchanan! Power up bolt. Okay? Ngayon, pag in-upgrade mo to, hindi pwedeng hindi mo i-upgrade tong hammer assembly mo. Mawawarak agad yung bolt mo. Mawawarak agad yung unit mo kasi naka-alloy. Alloy lang kasi ang fire control group nito eh. Diba? Alloy lang. So, warak agad. O, diba? Kaya mga airsoft, dapat pag nag-upgrade ka nito, mag-upgrade ka rin nito. Ay, pag nag-upgrade ka nito, mag-upgrade ka rin nito. Full steel CNC. Okay? Yan. Pag hindi mo ginawa yon, isa dun sa in-upgrade mo, masisira. It's either ito or ito. Hindi sila match talaga. Full steel CNC. Fire control group. Okay, pagbalik. Okay, ito. Ay, nako. Grabe. Intro pa lang natin, ilang minutes na. Intro pa lang natin, 30 minutes na. Sobra, no? Okay mga ka-airsoft, no? Sa mga nag-share,
ng ating live video, maraming salamat. Sa mga hindi pa nag-share, tulungan niyo ako mga Airsoft. Share natin, ha? Shoutout, good day and good afternoon, Mateo Martin. Napakaswerte naman nitong lalaki na to. Okay, itong unit na dalawa na to is kanya. Regalo ng kanyang may bahay na si Ma'am Jackie Martin. Shoutout sa iyo, madam. Ay, mali pala yung tugtog ko. Ulitin natin. Care of, regalo ng kanyang may bahay, Mrs. na si Ma'am Jackie Martin. Okay, ayun na. Ayun na. Okay, so, bago natin simulan ng review and unbox mga Airsoft, syempre, si Ma'am Jackie Martin. Uy! Pagkainit. Ayan. Siyempre, bumati muna tayo, okay? Mukhang napapaisip na naman, sir. Haha, salamat po. Sige, pag-isipan mo maigi. Okay, no? Pag-isipan mo maigi, sir. Ngayon, panoorin mo yung yung buong video natin, makikita mo kung gaano rin ka-special ang isang GBBR, compare mo into a AEG, no? I do suggest balikan mo yung ibang kwentuhan session, tanungan portion natin. Maraming beses ko nang pinagbangga ang AEG versus the ano bang tawag dito? The gas blowback. Pros, cons, advantage, disadvantage, malalaman mo lahat, bossing. Okay? So, mga Airsoft, let's begin! Review and unbox ng unit ng ating mga Airsoft. Okay, itong unit kasi na to is pangregalo pala sa isang birthday, no? Pangregalo sa isang sa birthday ng ka-Airsoft natin na si Sir Mateo Martin. So, since pangregalo siya, okay, iso-surprise to. Okay? I-ready natin ang mga kailangan. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pang suka. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagkamanding ang ninja. Laging may bago, laging legit. Big man rules, wag kang bitter kid. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pang suka. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay. Ito kasi mga Airsoft, kaya nagpatugtog ako kasi nagpapahanap ako reloading stick. Ang isang GBBR kasi is hindi mo basta-basta marereloadan ng bala without the GBBR reloading stick. Okay? Same siya sa Desert Eagle, medyo masela ng pagre-reload. Okay? Ngayon, unahin muna natin yung pistol niya. This is the pistol. This is the 2011 High Kappa edition by the KJ Works. Kung tawagin natin, this is the Godfather version 1 5.1 edition. Okay. What is napansin nyo ba? Terno. Two-tone, two-tone. Actually, mix and match tong unit na to. Okay? Mix and match, ibig sabihin, ni-request. No? Pinalagyan ng itim, pinalagyan ng itim, pinalagyan ng itim. Gusto ni Madam, favorite ng kanya mister is a two-tone color of a tactical weapon. Okay? So, ito yung unit. Bali, hindi pala alam ni Bossing to. Hindi alam to ni Sir Mateo Martin, ang nakakaalam lang nito yung misis niya, si Ma'am Jackie Martin. Regalo as a birthday gift. Bossing, happy birthday to you. Kinantahan kita. Okay, so this is the 5.1. What is good and special about this? Competition grade. Wala na siyang beaver. May beaver siya, pero deactivated. Ayan. Mapapansin nyo, may beaver, dapat pepperes, pero hindi. Okay? Then this unit is naka-upgrade na. Naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hop-up rubber, plus naka-hammer protection pad. Okay, this unit is equipped with a rear optic, front optic, plus rail. Rail. Okay? Tapos, this unit is compatible with the different types of gas. 12 kg and 14 kg lang. Okay?
this unit is a full steel unit. O, yan. Kita nyo. Full steel CNC ang laman loob nito. Lahat ng moving parts, lahat ng nag-grind na parts is full steel CNC. Kaya kung sa tibay-tibay, matibay ito. Walang sinabi ang double bell, walang sinabi ang ENC, walang sinabi ang T-Rex dito kasi ang WE rito kasi this is a high-end edition of a pistol. Okay? Full steel CNC. Yung mga WE kasi is alloy lang. Full metal pero alloy. Pero ito, full steel CNC. Sulit na sulit, ang sarap gamitin para sa ating bossing. Okay? So, let's begin. Ito yung unit niya. Kasa, ilak manually. Lagyan natin ng silicone oil. Okay, then after that, silicone oil din sa ibabaw. Sa nozzle. Then, wag nang hatakin ito pababa. Bagkos, hatakin yung slide backward. Okay? Ngayon, kunin natin ang magazine. This is the magazine. Ang magazine, press the valve, then spray. Okay, after that, inlet valve. Yun, okay. Tapos, kuha tayo ng gas. Sabi ko nga, 12 kg, 14 kg compatible. Pero gamit lang tayo ng 12 kg kasi ito ang available. Upside down, then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds is sobra-sobra para sa isang full rounds. Kaya yung 2 seconds mo can fire 40, 50, minsan pag siniswerte, nagsi-60. Bakit ganon, big man? Kasi depende sa temperature sa paligid, no? Pag ang airsoft natin naglalaro ka sa mainit na paligid, ang airsoft mo matipid sa gas. At the same time, ang airsoft mo is malakas. Pero pag naglalaro ka sa malamig, tulad nito aircon, ang airsoft mo is malakas sa gas at ang airsoft mo medyo weak kasi mabigat ang gas. Okay? Ngayon, lagay tayong bala. Hatakin natin to. Then, put your other thumb here. Then, dito ilalagay yung bala. Ngayon, using a reloader, pump lang po. Okay? Yan. Proper orientation po ng bala is ganito. Left, right, left, right. At dapat walang bungi. Okay? Ngayon, pasok natin sa unit. Kasa. Siyempre, ready to fire. Okay? Mga airsoft, this is a 5.1 Godfather Edition, version 1. Firing po tayo. Firing! Sarap. Open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Shout out Madam Jackie Martin. Hello sa iyo, Madam. Just hope na maipapanood mo rin kay Bossing itong vlog natin na to, no? Kasi para may idea siya. Okay, tapos sa pakisabi lang kay Bossing, since hindi kami nagkaroon ng ng pagkakataon para makapag-usap, follow niya lang lahat ng instructions na binibigay ko para yung unit masaya niyang magagamit. Maraming salamat sa iyo, Madam. Okay, then next unit natin, mga airsoft, no? Next unit natin is yung rifle. So, tapos na tayo sa pistol, bago itabi, make sure walang lamang hangin, may hangin pa, at walang lamang bala. Pasingawin ko yung hangin, ha? Kita nyo, dami nun, di ba? Nilagyan natin 2 seconds, nag-fire tayo, 20 rounds, ang dami natira. Yung pinakawala natin na yan, pwede pa yun, mga 50, 60 rounds. Okay? Unit ng ating airsoft, grabe, sobrang lamig mga airsoft. Mateo Martin, care of Madam Jackie Martin. Mag-asawa, tagasan ba to? Hindi ko na kung tagasan to. Dali. Okay, sorry, wala akong info kung tagasan. Wala akong info rito. No? Anyway, malalaman natin yan maya-maya kung tagasan yan. No? Okay, ito na po yung unit. Ngayon, dako po tayo sa rifle. Sa rifle po nila, this is an M4A1 carbine CQB. Okay? What is good and special about this? This is a rifle na may blowback kasi nga gas blowback rifle. Natural yan sa isang gas blowback rifle na magka-blowback siya dahil may mechanism siya para i-blowback yung unit. Okay? This is a mix and match unit.
makikita nyo, may brown. Ayan, yung magazine niya is, asan na yung black? Okay. Naka-black magazine to, no? Tapos, itong buttstock na black. So, may combination. Two-tone edition, no? Ngayon, itong unit na to is a full metal mula ulo hanggang baba, powered by a gas. Okay? Itong unit na to, mayroong single fire, may rapid fire. Itong unit na to is upgraded, naka high FPS modification, at saka naka full steel CNC fire control group. Okay? Upgraded po ito. Kaya makikita nyo ang FPS mamaya, wag po kayo magtataka, upgraded po ito. Okay? Ay, maluwang ha. Okay, sikipan ko lang. Okay, sorry. Maluwang siya, no? Look yan mga okay. Sikipan lang natin mga karsop ha. Maluwang tong buttstock eh, oh. Maluwang. So, dali lang, relax lang, no? Lalagyan ko lang ng ano. Maluwang yung buttstock niya. Wala kasi yung tools ko rito, so ano lang tayo, puk. Konti pa. Okay? Mga airsoft, no, kung sakasakali may pupukpukin kayo, tapos sa unit ninyo, huwag kayong gagamit ng martilyong bakal ha, kasi masyado yung puwersa nun. Walang magre-resist nung unit eh, no? So ito, okay, start na tayo. Bigman, ano yung kailangang i-lubricate dito? At paano? Ang kailangan i-lubricate mo yung laman loob, yung bolt sa loob, okay? Ngayon, paano ba i-lubricate to, Bigman, ang isang gas blowback rifle? Napapansin nyo itong tornilyo na to, tulak nyo lang. Pagkatulak nyo, hatakin nyo. Ayan, yan. Ganyan lang yan, maiiwan yan dyan ha. Tapos baliin ninyo. That's it, okay? Ngayon, taob ninyo, hold it tight, wag nyong ano, ito yung sinasabi kong fire control group mga airsoft po. Kita nyo, upgraded to. Ayan, upgraded na yan ha. Ayan ha. Pansin nyo, dapat yan, alloy lang yan ha, pero upgraded na yan ha, yung mga components nyo. Ayan ha. Kita nyo, upgraded. Ayan ha. Okay? Full steel CNC yan. Normally, alloy lang yan, no? Alloy lang yan. Itong sa atin, full steel CNC. Hindi tornilyo ang upgraded ha, yung mismo mga mechanism niya ha. Wag ninyong iisipin na uy, upgraded na pala yung akin kasi dumidikit yung magnet. Baka dinidikit nyo sa tornilyo. Madadaya kayo, okay? Sprayan natin number 1, tong hammer assembly. Okay. Sprayan natin, no? Ngayon, number 2, ayan, ha? Ito. Hatakin nyo itong charging handle. Okay, alisin nyo to. This is the upgraded bolt, reinforced bolt. Sprayan ninyo yung mismong rail. Yan. Rail kung saan gumugulong to. Ngayon, no? Ito, yung parang bearing. Gumugulong to, sprayan ninyo yan. Tapos, syempre, sprayan nyo rin to. Yan yung bearing. Okay? Then, balik ninyo. Yan. Yan. Tulak nyo lang. Then, sprayan nyo yung paligid ng nozzle. Ayan. That's it, no? Hindi pwedeng hindi nyo bubuksan ang isang gas blowback, no? Kasi hindi ninyo mapapaabot doon sa dapat magkaroon ng silicone oil, yung silicone oil. Okay? Then, pagbalik, then, balik nyo, ito. Balik nyo to. Ito nakaangat, oh. Kita nyo. Ayan, oh. Kaangat. Balik nyo lang. That's it. Okay? Bigman kakalas ba yan? Hindi kakalas yan. Huwag kayong mag-alala, no? Hindi kakalas yan. Okay? Ngayon, silicone oil na natin. So, good to go na yan. Ayan, makikita nyo. Ang gas blowback rifle, kinakasa. Okay? Ang AEG, hindi kinakasa. Okay? Ayan, no? Okay? Bigyan nyo ako magandang video rito. Ngayon lang ako mag-aano nito. So, kunin natin ang ating gas. Tapos, dahil magkokrono tayo, FPS natin ha. Okay. FPS natin to mga karso pa.
Yan. Ito yung reloading stick. Lagyan natin bala. I-inject natin, kumbaga yan. Ganyan ang paglalagay ng bala rito. That's it, okay? And again, maximum rounds ng magazine niya is 30 rounds. Yung niload ko kanina is 15 rounds. Then another 15, equivalent of 30 rounds, okay? Madali lang naman, napakadali lang. Pasok natin sa magazine, dali lang, okay? Kasa. Ready to fire. Okay. Tingnan muna natin yung chrono nito ha, kasi sabi ko nga upgraded to eh. Chrono test mga Airsoft, single fire. 589. 589! Ngayon lang yan. Ngayon ko lang nagawa yan. Hindi, upgraded bolt kasi. Pero so far itong pinakamalakas, pinakamatindi. Chrono, nasan? Yung picturean ko. Video na para masaya. Actually masaya ako. 589 FPS upgraded M4A1 CQB na GBBR. Okay? Naka fire control group na, full steel CNC, naka level up bolt na. Kaya ganyan ang FPS. 589. Ayan. No? Huwag kayong magugulat kung yung unit ninyo is hindi naka 589, kung yung unit ninyo is 380 to 400 lang, kasi ito mga Airsoft is upgraded na. Kita nyo? Kahit ako nagulat. Okay? Second fire natin. Second fire. Grabe, lakas. 563. 563. Third fire. Lakas. 567. Oh, kita nyo? Dito lang yan sa Big Man. Okay? Ngayon mga Airsoft, firing po tayo. Okay? Firing po tayo. Damahin natin ang recoil. Damahin natin yung lakas ng unit. Okay? Firing mga Airsoft. Single fire. Rapid fire. Single fire. Okay. Grabe. Nagulat ako. 589 FPS. Bihirang-bihirang mangyari yan. Man walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pang suka. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big man, walang katulad, gamit ay legit, laging pagaman din siya. Laging may bago, laging legit. Big man rules, wag kang bitter kid. Big man, walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pang suka. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Sabi ng sounds natin, sabi nung soundtrack natin, no? Big Man, walang katulad. Kayo na lang po ang humusga. Loadan pa natin. Sarap, 589 FPS. Tsa, dahil yan dun sa level up bolt natin, no? Dito lang po nagaganap yan, mga Airsoft. Hindi naman po sa pagyayabang, lagi ko nga sinasabi, na sa Big Man po ang isa sa pinakamagagaling na gunsmith sa ating henerasyon. Marami magaling na gunsmith, pero nasa atin yung isa. Yun ang importante ron, di ba? Marami sila pero nasa Big Man yung isa sa pinakamagagaling na gunsmith sa ating henerasyon. Pasok. Kasa. Ready to fire. Firing. Sarap. Open slide. Release. Release. Then rest. Makasarap ng unit. Sayang, di kita napafire, no? Oo. Sa hindi ko napafire si Lucas, no? Tapos, syempre, pag hindi nagagamitin yung unit, make sure wala lamang bala, madali lang naman malaman, at wala lamang hangin. Grabe. Hanggang ngayon, kinikilabutan ako kasi ang sarap ng unit, no? Hindi, mga Airsoft, in the history of Big Man,
Nag-upgrade kami. Actually, nag-upgrade talaga kami nitong mga nakaraan. First time in the history, nagkaroon ng ganito kalakas. First time in the history, nagkaroon ng 550 and above. Kulang-kulang 600 FPS ang unit na to. First time nangyari yan. Normally, 510, 520. Yung 400 FPS, pag hindi upgraded, 380 to 400 lang. Kaya nga ang kine-claim ko, nasa 500 FPS. Nung magkakaroon na tayo, nung mag-start tayo, expected ko, expected ko 510, 520 lang. Nag 589. Napakaganda ng unit. Unit ng ating ka-airsoft, Mateo Martin. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Jackie Martin, sa pagtitiwala mo sa amin. Ito na po yung unit ng mister mo. Sigurado po, mag-e-enjoy po siya rito. Big, man walang katulad, gamit ay legit, laging panalo.